Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan, dalawang topic, no? Unahin muna natin to yung nagva-viral yung kay Joy Basa. So, sabi ganun dito sa video na to, inappropriate daw yung suot ni Ma'am Joy Basa. Ganda ni Ma'am, no? Nakalagay dito, people are so quick to judge these days. They call me inappropriate for what I wore. But I'm so sorry if it didn't match your taste. This is my style and I'm comfortable in it. I showed up with uh, respect and pride for my child's graduation, and at no point did I felt like I disrespected the teachers, co-parents, or anyone present. Panoorin nga natin. Ano naman ang masama dito? Halos parehas lang sila nung nanay nito sa kabila ah. Anong ano diyan? Wait, anong masama diyan? Hindi naman dahil naka-tube. Hindi, kagalang-galang naman tingnan, 'di ba? Yung mga nag-criticize dito, literal na inggit talaga. Kasi maganda si ate eh. Hindi ko nakikita anong masama diyan. Baka pag sa high-end na school nga yan, mas matitindi pa yung mga pormahan nung ano eh. Nung iba. Halos kasi parehas lang sila ng vibe netong isa oh. Yung nasa likod. Hindi naman ano eh. Pustahan tayo mga naanuhan dito. Sabi nito. Oo, bagay naman kay ma'am. Bagay naman, di ba? Hindi naman. Kasi sometimes ganito, no? May mga may mga magsusuot ng ganire na alam mo yung pinilit, ito kasi bagay sa kanya. Kaya hindi siya masama tingnan. Mga nagagalit siguro dito, it's either lola or walang ganyang kagandang katawan. 'Di ba sa akin, oo, ito ha, maganda siya, head turner, 'di ba? Pero hindi siya ano eh, hindi siya yung bastos eh. Kasi may mga suot na, 'di ba? Nakakamanyak. Pero hindi, oo, maganda siya, no? Yung mapapansin mo siya. Pero hindi siya bastos. Nakapalda nga siya ng ano, formal nga ang tingin ko dito eh. Dahil mababa ba masyado? Parang ganun. Dahil, wala eh. Ganyan style ng katawan niya. Anong gagawin nyo? Di ba? Bakit ito si ate sa likod hindi nyo pinuna? Di ba? Porkit ba hindi kasing hindi kasing ganda ni ate? Insecure. Ito nga, ako, mas maikli pa nga yung palda no nasa likod oh. Nakikita nyo yung nasa likod na palda? Mas ikli-ikli pa nga niya no. Kung may sisitahin, masisitahin ko pa kung ang ano ha, kung ang pag-uusapan natin yung suot, ha? Sisitahin ko pa itong nasa likod eh. Ang ikli-ikli nung skirt niya oh. Bakit itong pinag-initan? Kasi nga maganda. At kadalasan ng mga nainis dito, mga babae din. Di ba? Yan ang literal na inggit talaga. Paganda din kasi kayo. Or maghanap kayo ng ano, ng special na araw kasi ito, syempre, 'di ba? Lalo na sa anak mo. Syempre, makikita din ng mga anak mo yung magiging reaction sa nanay mo. O next, ano ito? Ano naman to, men?
Nakikisa sa pagdiriwang na si Mana Santa. Mayor Jenny Sandoval Malabon. Bakit kailangan Hindi, ito ha. Wait lang. Walang kinalaman to sa kahit ano religion. 'Di ba? Ako, Catholic akong pinanganak, bininyagan ako, pero hindi ko na masyadong pinapractice ang pagiging Katoliko ko. 'Di ba? May sarili akong way para ano. Ito no, namimili ako ng sabihin ko eh. Kung halimbawa magbabati ka no, babati ka ng ano, huwag na ganito, men. Kasi alam mo naman, yung mga kapatid nating Katoliko ay may paggalang kay Mama Mary. Yes, no, hindi naman natin alam kung ano itsura ni Mama at kung ano yung pormahan ni Mama Mary nung araw. Pero ito kasi yung typical na ano eh. Alam mo yon, yung ganyang imahe ay inaano ng ginagalang ng ating mga kababayang Katoliko. Wala na tayong pakialam kung idolatry ba yun or ano. It's not the point eh. Halimbawa, kasi min talaga, ito nakikita ko dito, epal eh. Mapapatawad ko ito kung halimbawa, hindi ganyan yung, hindi ganyan yung ano mo. Okay lang yung halimbawa, yung parang naka-ano ka lang, ano, naka polo shirt ka lang, na binabati mo yung typical naman sa mga kandidato yan. Pero yung magganito ka pa, ewan ko ba, ano ba yung, ito si ma'am eh. Okay ka naman ma'am eh, kahit ganito lang yung itsura mo eh, oh. Yung ganyan lang, oh. Pero ano, gaganyan, come on. Well, ang tanong, may paglabag ba sa batas yan? Mukhang wala naman, ano, pero mas maganda sana na, ano, anong sabi mo patanong na? Ang larawan ay hindi gawa ng AI. Ito ay isang tunay na billboard na nakuha. Tunay na billboard. Pero yung picture na ano, siguro AI to. Pero yung billboard totoo. Ang babae sa billboard ay isang paglalarawan ng Birheng Maria. Hindi si Mayor Jeannie Sandoval. Diba? Ay, naku, mga politiko sa Pilipinas. Next! Meron pa yan eh. Yung si Aaron Villaflor, di ba? Yung may pag ganun pa siya yung Cebu. Tinan nyo. Aaron Villaflor. May scandal pa naman to ngayon. Sana ba yun? Yung Pray for Cebu. Ito oh. Epal na epal ako dito eh. Yan o, gumawa din siya dati ng ganyan niya. Yung parang Pray for Cebu. Tapos nakaganon siya oh. Mga kandidato talaga sa atin. Anyway, well, kanya-kanyang ano yan eh. Kung hindi mag-work sa kanila, baka ikatalo pa nila next election yan. Di bahala sila. O next, last. Ano ba, ano itong, ano, itong picture, itong video na to. Hindi lang yan, hindi mo pa magawa. Ilang beses ko nang tinuro yan. Nakakahiya ka sa klase. Umupo ka na nga. Ako, hindi ano eh. Hindi ako, parang feeling ko arte lang nila ito eh. Hindi ko nakikita to as totoo. Simple lang yan, hindi mo pa magawa. Ilang beses ko nang tinuro yan. Nakakahiya ka sa klase. I don't know. Dahil kung, halimbawa kung drama ito, nagtatawanan yung mga estudyante, no?
'Di ba? Ano bang sabi sa comment section? Dami na nagalit, no? Marami na nagalit. Pero alam mo, andito na naman tayo do sa issue ng pagiging weak ng ano eh. Katulad nung nangyari, no? May nag-comment do sa video ko yung regarding do sa 15 years old. Pagdating kasi sa depression, wala akong ano dun eh. I mean, ang depression wala namang pinipiling henerasyon yun eh. Meron ng depression noon pa. Kaya ayaw kong gamiting argument yung pagiging weak ng mga kabataan ngayon pagdating sa depression, yung katulad nung issue nung 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 isa, 'di ba? Na pag-usapan natin. Pero ito ano, kung sakaling totoo man to at hindi ito drama, yung ganito typical na ito dati eh. 'Di ba? Yung mga kuya ko diyan, mga kuya ko na 90s. Simple lang. Alam mo alam mo pagka pinapagalitan ka pa nga ng ganyan, yung mga kaklase mo na nasa upuan, dinidilaan ka pa eh. tapos after na ano na kakamot ka tapos ngingiti-ngiti ka pa rin, 'di ba? Tapos paglabas niyo ng klase, woo! Well, ganun dati. Pero kung halimbawa ganyan yung dadamdam, I don't know, no? Kasi alam nyo, yung mga kabataan ngayon, ito mag-usap tayo, mga kabataan ngayon, yung mga hindi pa nakaka-graduate, no? Akala nyo harsh yan, pag napunta kayo sa real world, mas harsh. Wala nang magulang. Dito, pag halimbawa ginanyan kayo ngayon, pagtatanggol pa kayo ng magulang nyo eh. 'Di ba? Susugurin pa yan teacher. Bakit ginanyan mo ang anak ko? Ako hindi ko pinapalo yan. Or ako hindi ko sinisigawan yan. Pero pagdating nyo sa real world, maniwala kayo. Mas brutal. Kasi nung nag-apply ako sa ano ba yung unang in-applyan ko? SM? Kasi naglayas ako nun sa amin eh. Ang in-applyan ko, SM. Unang trabaho ko, stockman, budigero, hypermarket. 'Di ba? Ang init doon sa akala nyo di aircon yung bodega ng hypermarket, hindi. Tapos may ipapakuha sa iyo ng yung supervisor mo, lalo na pagbago ka, yung neophyte ka. Tapos mali yung box na nakuha mo. Ano ba yan? Ang tanga-tanga mo naman eh. Alam mo yung seryoso na talagang mabobroken hearted ka. Parang tanga na itong taon to, bait-bait nito sa orientation at pagka nandito na, tanga-tanga mo naman eh. Yung mga pananalita na ganon, mas lalo na pagka-manager ang nagsisigaw-sigaw sa'yo. Manager minsan, may mga manager na mabait pa, store manager Pero pag operations manager ang umano sa'yo, lalo na sa Robinson Supermarket, pag nandun ka, na kasi nung after ko ng ilang years as bodeguero sa SM Hypermarket, pinirate ako ng Robinsons eh. Kasi meron kami naging customer, na-handle ko kasi yung situation, Nax, ng maayos. Di ba, bodeguero ako. Tapos, walang stock eh. Nagkamali ng price. Nasabihan ko ng maayos. Medyo bumilib sa akin yung mabola ako eh. Bumilib sa akin yung parang operations manager ng Robinson Supermarket. Pinirate ako, inoferan ako. Dilipat ako sa Robinson Supermarket as supervisor naman. Supervisor, medyo okay pa eh. Mabait kasi yung manager namin eh. Manager ng taga-salon. Nung na-promote na ako as store manager, yung mga operations manager, grabe ang bunganga nun. May halo pang ganun sa ulo mo yun.
may halo pang ganun. For example, no, nakita niya na, kasi ganito pagka wala ng mapintas ang gawain talaga ng mga operations manager do sa nung nasa retail pa ako, mamuna talaga ng tindahan. Yan ang gawain ng mga yan eh. Tapos pag sobrang perfect na, ang pinakahuli-huling sisitahin yan, alikabok sa ano, mga gondola, yung sa mga shelves. Magpupupunas ng daliri yan. Pag kami nakitang alikabok yan, halika nga dito. Sabi, hindi mo ba pinapapunasan ito sa mga tao mo dito? Kung ano mga dahilan. Huwag ka na magdahilan. Basta ang sabihin mo, sige po, papaayos ko po ngayon. Kasi pag nagdahilan ka pa, kasi po busy po kasi maraming tao. Sabi ka, maghapon bang maraming tao, gaganunin yung ulo mo, sa harap ng customer yun, men. Para kang bata talaga na, I don't know kung yung culture na yun ay nabago pa. Grabe talaga mamahiya dun. Sobra talaga. Sobrang mamahiya dun. Tapos after nung nalipat ako sa Ace Hardware, hindi na namamahiya naman sa selling area, pero sa meeting namamahiya. Yung halimbawa, buong Metro Manila, assembly ng, halimbawa, di ba may business presentation kada buwan, i-defend mo yun, para ka nagtitesis buwan-buwan eh. I-defend mo kung bakit mahina ang benta ng tindahan mo nung month na yun. Swerte mo kapag ka positive, di ba? Yung presentation mo, bilis-bilisan mo lang, di ba? Para wala na masyadong tanong. Pero pag sobrang hina ng tindahan mo, for example ako, no, pag November mahina talaga eh. Kasi nag-iipon ng perang October yata, November to December malakas na uli. So, struggle talaga pag October. So ginagawa mo pagka ang tekniko doon, binibilisan ko yung slide eh. Pag nabili sandali, may nakita ako doon. Ba't ang baba ng benta mo sa category ng mga power tools? Kasi po walang I mean yung tao, walang pinapadala yung agency na tao. Ba't di mo pinapollow up? Hanggang sa wala ka na maisagot. Pag wala ka na maisagot, 'di ba? Biglang sasabihin sa iyo nung shoutout sir biglang sasabihin sa inyo, "O kita nyo na, ganito ang taong tanga." Gaganunin ka sa harap ng mga paano ko nasabing tanga? Palagi niyang hindi siya nagpa-follow up. Wala namang bayad ang follow up. 'Di ba? Mga ganung pananalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga ganito, Yan, hindi mo pa magawa. wala ito. Wala ito. Kumbaga kung ako sa inyo masanay, bagamat, sige, sasabihin ko sa inyo, hindi naman siya maganda talaga. 'Di ba? Pero masanay kayo sa ganito. Mga kabataan. At kayo mga magulang naman, pag pinagalitan ng ganito ang anak nyo, alamin nyo muna yung reason. Kasi itong teacher, hindi nyo to kaaway. Partner nyo ito sa pagpapalaki sa bata. Kapag reasonable naman kung bakit nagalit, 'di ba? Alamin nyo din. Kaya the way nagagalit sa ano nyo to co-parent nyo ito eh. Well, iba naman siguro kung nilalatigo yung anak mo or ginugulpe or hindi makatarungan yung 'di ba? Balanse lang. Pero kung sa mismong estudyante, masanay kayo sa ganito. Dahil sa totoo lang, pagdating nyo sa totoong buhay, mas malala pa ito. At least itong mga teacher na to, hindi pa kayo, meron nananakit yung bawal talaga yon. At least ito hanggang sigaw eh. Pero pag nasa real world ka na, hindi lang sigaw. Lalo na pag may nakagit-gitang ka sa daan, baka barilin ka pa nga eh. Di ba?
Yun lang ang masasabi ko, no. Hindi ko kinakampihan ha na dapat ano, kasi yung pagiging cruel, pagiging ah marahas ng mundo, given na yun eh. Wala tayo sa paradise, hindi tayo nakatira sa paradise eh. Yun ang dapat malaman ng mga kabataan ngayon. Handa lang kayo dapat. Hanggat kaya kayo ipagtanggol, siguro pagtatanggol kayo, pero maniwala kayo pagdating sa totoong buhay. Wala na kayong maaasahan. Kailangan tatagan yung loob nyo. Dahil nyo lang sa tawa. Ako ang pinaka bidang storehead sa NCR1 nun eh. Kasi pag ako pinapagalitan, natatawa pa ako. Yun ang hindi kaya ng iba. Na-absorb ko yung paggalit sa akin na medyo natatawa pa ako. Kasi pinalaki ako ng tatay ko na ganyan din eh, brutal din eh. 'Di ba? Parang sanay na ako ng pinapagalitan ako. Na hindi naman siya, sasama ng loob, no? Pero yung parang, maglalasing ako. Hindi naman ganun. 'Di ba? Halimbawa, may isang store na hindi makakota. Ako yung pinapa-explain kahit hindi ko store yun. Diba? Anyway, yun lang naman ang mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.